Ang mga bulaklak ay nagbibigay buhay sa tahanan sa bawat panahon. Hetong ilan ideya na mga maaring itanim sa banayad na klimang pandagat na may katamtamang temperatura na hindi laging perpekto para sa mga bulaklak. Madalas mahalumikmik at hindi maganda sa mga tululot. Pero sa kabilang ganda, mayroon din naman tayong magagandang tuyong panahon. At dahil banayad ang klima, mahaba ang panahon ng pamumulaklak at ito ay tagsibol. Kaya nasa kalagitnaan tayo ng tagsibol na yon. Ikatlo at ika-apat na linggo ng Abril, 4 na linggo ng tuyong panahon at maaraw ang huling dalawa. Kaya namulaklak na ang mga bulaklak na yon. Ituturo ko ang ilan para mabigyan kayo ng idea. At karamihan ng namumulaklak na yon ay, sa totoo lang, lahat sila ay perennial o kaya ay nakaligtas sa taglamig o biennial. Halimbawa ang wallflowers, biennial ang mga yon. Talagang inihasi ko ang mga buto ng mga iyon noong nakaraang taginit. Sa ginit ay tamang panahon magtanim ng wallflowers. Iniisip mo na ang hinaharap. Ganon din sa sweet willows. Maaaring namumulaklak na sa susunod nating bisita. Maganda ang wallflowers dahil namumulaklak sila mula maagang hanggang kalagitnaan ang tagsibol. At may iba't ibang kulay na pwedeng pagmasdan. Kahit tinawag silang wallflowers dahil tumutubo sila sa pader, maganda rin silang tumubo sa mga gilid ng hardin. Itong isa ay perennial, bumabalik taon-taon. At tinatawag itong brunera. Kamangha-mangha ang asul ng bulaklak nito at maganda rin ang halo ng kulay sa dahon. Matagal itong namumulaklak pero puputulin ko ito malapit sa lupa, sa kalagitnaan o huling taginit. Tutubo ulit at mamumulaklak sa susunod na tagsibol, minsan pati sa huling taginit. Sa likod ko ay rosemary na syempre ay ginagamit namin na yon sa kusina. Magkakaroon yon ng magagandang bulaklak sa lalong madaling panahon, asul. May ilang rosas dito at maganda ang rosas sa ganitong klima dahil matagal silang namumulaklak tuwing tag-init pero hindi pa ngayon kaya kamakailan lang namin sila pinunggusan. Ang pagpupumak sa kanila na matindi sa bandang huli ng taglamig ay mabisa para maging maganda, pantay at may desenteng laki ang mga bulaklak. Pagkatapos, magaganda rin ang bulaklak sa mga puno. May ilan ding punong namumunga at itong isa ay peras na concord. Baka may bunga pa tayong makita sa ikatlong bisita sa dulo ng taginit. Pero ngayon, sunod-sunod ang mga frost nitong huling Abril. Napansin ko ring may ilang stamen ng bulaklak na naging itim. Kaya hindi ako sigurado, walang kasiguradahan na may ani dyan. Pero kahit paano ay maaari nating ma-enjoy ang mga bulaklak sa mayon. Kamangha-mangha ang mga tulip na yon toon dahil sa sikat ng araw. Noong ako'y lumalaki pa, mas malamig ang klima kaya mas namumulaklak ang mga ito tuwing Mayo. Ngayon, mas maaga na silang namumulaklak bandang huli ng Abril, kalagitnaan hanggang huling bahagi ng Abril. May ilan ting iris doon. May pulmonaria rin na madaling palagin at kusay na kakalat ng buto. Kaya pinapuputo ko ito halos sa lupa matapos mamulaklak para hindi na kumalat ang buto. Maaari nitong sakupin ang buong hardin. Sa paligid, makikita rin natin ang iba't ibang halaman gaya ng lavender at maliliit na palumpong na tatalakayin pa natin sa susunod. At sa likod ko, kailangan ko ring banggitin ang forget-me-not na kusa ring tumutubo. Alam mo, kusa lang itong lumalago. Pero ginagawa ko o hinuhugot ko yon bago ito magkalat ng masyadong maraming buto. Pero tumutubo yon sa graba doon. May kaunting graba sa paligid ng bahay. Magandang halimbawa ito na kahit hindi mo masyadong intindihin ang lupa, napapaganda pa rin ng mga bulaklak ang paligid mo. Bukod dito, ito ay nodig na taniman at susuriin natin ang paligid ng hardin sa susunod na 2 kuha. Pati na rin ang mga bulaklak na tumutubo kasama ng mga gulay sa parehong taniman. Welcome back! Hunyo 23 na ngayon at tiganit na. Hindi palabos pero papalapit na. Panahon na ng pumumulaklak kaya maraming bulaklak ngayon. Marami sa bulaklak na nakita natin noong Abril ay tapos na ngayon. Tinapos na natin sila gaya ng brunera na pinutol hanggang lupa kamakailan. Kaya makikita mo na agad ang mga bagong yusbong. Dumaan ka sa yubto ng mga perennial na wala kang makikita. Tapos biglang may bagong dahon na lilitaw gaya ng pulmonaria. Isang buwan na mula nang mamulaklak ito, tinabas namin bago magkalat ng buto. Naging kalbo pansamantala pero tumubo ulit at ngayon may magagandang dahon na may pilak na batik. Kaya may dagdag na halagarin ito sa ganoong paraan. Yung peras na puno na nabanggit ko, natakot ako na baka wala kaming makuha dahil sa hamog na nagyelo. Yung mga bulaklak, may ilan na nabuhay. Yung mga huling na mulaklak, meron talaga kaming ilang peras doon, kaya malaking tagumpay yun para sa amin. At yung mga roses na nabanggit ko rin, grabe, punong-puno sila ng bulaklak na yon. Pati na rin yung Sweet William, yung magandang biennial na yon.
May isa talagang matingkadang kulay. Nasa kabila lang ng mga roses. Siguro ang bida ngayon ay ang catmint, isa sa pinakamadaling palagin na bulaklak dahil bumabalik lang ito taon-taon mula sa ugat. Nang dumating ako dito muna 8 o 9 na taon na ang nakalipas. Nandito na ito pero hindi ko alam dahil taglamig doon. Ganun na, walang laman ng lupa. Pero pagdating ng Abril at Mayo, lumitaw ang mga dahon at sa Hunyo, namulaklak na ito ng ganito. Paborito ito ng mga bubuyog kaya magandang halaman sa paligid. Alam mo, pwede itong lumaki. Ang kumpol ng catmint ay unti-unting kumakalat, kaya magandang harapin ito pagpatapos ng tag-init. Tinadanan ko ito ng lawnmower sa pinakamataas na setting at mabilis at madali nitong napuputol. Magandang dagdag sa compost heap. Pagkatapos tumubo ulit, nilalagyan namin ng compost tuwing taglamig. Sa maraming perennial, pwede mo silang putulin para magbulaklak sa iba't ibang panahon ng taon. Ito naman ay mas parang pulumpong na halaman at yan ay Salvia gamensis. 5 taon na yan dyan at tuwing huling taglamig matapos ang malalakas na yelo, matindi ko itong pinuputol. At mukhang patay ito, sandali. Sa totoo lang, itong isa ay mukhang patay talaga ng matagal-tagal at natakot akong talagang patay na nga ito. At nang uminit na noong Mayo, bigla na lang may mga bagong usbong at nagawa ko pang kumuha ng cutting mula rito. Ngayon, may magagandang bulaklak tayo na tumatagal buong tag-init at napakaganda ng kulay. Nakakain sila at ang lasa't amoy ay medyo parang pinya. At pagkatapos. Sa bagong bahagi, may iba tayong pagpipilian at mga halamang kusang tumutubo. Karamihan ng napag-usapan ay tungkol sa perennial. Ang self-seeding ay maganda ring paraan para sa bulaklak, tulad ng African marigolds. Sa ilalim ng 2 puno ng plum doon, marami silang kusang tumutubo. At isang magandang paraan para harapin iyon ay ang asarulin sila. Kailangan ng kaunting lakas ng loob, pero subukan talagang asarulin silang lahat para matanggal sila. At laging may ilan na nabubuhay at sapat na yon para sa iyo. Ayaw mo na masyadong marami. Kapag pinabayaan mong dumami, puro dahon lang ang makukuha mo at kakaunting bulaklak. Mas mabuti nang alam mo yon. Ang nangyayari doon na yon ay may ilan, pero magaganda talagang mga bulaklak. At may ilang strawberries din na tumutubo. Magandang dagdag iyon sa gitna kasi ever-bearing strawberries ang mga iyon. At lampas sa kanila, may mga kusang tumubong foxgloves na matagal ding mukhang walang dating, pero ngayon ay namumulaklak na sila. Talagang napakaganda nila ngayon. Iyan ay digitalis na naglalaglag ng maraming putok. Sinisikap kong tanggalin ang karamihan ng ulo ng bulaklak bago makalat ng putok para hindi ito maging damo. Pagkatapos, pipili ako ng ilan para mabuhay sa taglamig at mamulaklak sa susunod na tagsibol at marami pa roon. Isang magandang perennial na Achillea na 6 na taon nang nandito. Putulin ulit ito ng husto kahit kailan tuwing taglamig. Lahat na nakikita mo may bulaklak na yon ay bagong tubo lang sa panahong ito ng taon habang papasok ang Hulyo. Bituin nun palabas sa malayong sulok ang Esculcia, ang California poppy, na dito'y tumutubo na parang damo. Malamang ganun din ang mangyayari sa iyo kung sakali. Kapag tumubo na ito at nakaroon ng magagandang bulaklak, kusang maghahasik ito ng mga buto. Parang marigolds ko din itong tinrato, kaya ilang beses kong hinawan gamit ang asarol. Matibay talaga at yung pinakamatitibay lang ang natitira. At nakakakuha ka ng magagandang kumpol ng mga bulaklak dito at doon, pati na rin ng iba't ibang kulay. Nakakita nga ako minsan ng pakete ng guto para sa kulay rosas at pulang mga bulaklak at napanatili nila ang parehong kulay. At maging ang mga kusang tumubo ay ganoon din. Kaya nakakalat sila sa paligid ng iba pa. At yung mga iyon ay gugupitan pa namin pagkalipas ng mga 3 linggo, sa totoo lang. Pagkatapos ng unang pamumulaklak, putulin pero huwag abutin sa lupa. Mag-iwan ng tangkay para muling tumubo ang mga usbong. At paano naman kung sa mga klima na ganito, kung saan ang mga araw ay umaabot ng 25 degrees o mababang 70s sa Fahrenheit. Makakakuha ka ng panibagong pamumulaklak sa Setyembre na talagang kaaya-aya dahil sa Setyembre, kumpara sa Hunyo, halimbawa, o kahit Agosto, hindi na ganoon karami ang mga bulaklak. At makikita natin yan sa huling bahagi ng video. Pupunta rin tayo ng kaunti sa gulayan para tingnan ang mga bulaklak na tumutubo sa gitna ng mga gulay. Akala namin ay nagawa na namin ito ngayon, pero sa totoo lang, bahagi nito ay dahil naging malamig ang pagsibol doon. Kaunti pa lang ang namumulaklak ngayon, pero makikita mo na silang handa na gaya ng magagandang marigold at zinnia, sana sa dulo ng Agosto. Lumipas na ang panahon, 8 linggo lang, at tingnan mo kung ano ang nangyari sa loob ng 8 linggo. Kahanga-hanga talaga ang paglago nitong mga nakaraang buwan, lalo na para sa mga bulaklak na hindi matibay sa lamig na.
Hindi mo pwedeng itanim o palakihin ng masyadong aga. Katulad ng zinnias, gusto nila ang tamang panahon, pati na rin ang mga mirasol. Karamihan sa nakikita mo rito ang di kayang malamigan, kaya hindi namin ito tinatanim sa hardin hanggang matapos ang huling lamig, kadalasan kalagitnaan ng Mayo. At inilalabas sila sa ikalawang kalahati ng Mayo, kadalasan, ibig sabihin ay nailalabas sila sa tamang oras. Nakakapagsimula na sila, nakakaugat na sila, kumbaga, bago pa tuluyang magsimula ang taginip. At pagkatapos, bigla silang sumisigla. At nakakatulong iyon para labanan nila ang mga slug dahil ang mga suso ay maaring maging problema para sa ilan sa mga bulaklak na ito. Para sa mga zinnia, halimbawa, at ang paglalagay sa kanila sa tamang oras ay makakatulong sa iyo. Ang mga mas malalakas at matibay na ugat ng halaman ay hindi madaling kapitan ng mga slug. Iyan ang aking karanasan. At pagkatapos, ang ilan sa mga halamang ito ay kailangan ulit ng suporta tulad ng mga zinnia na papansin namin. Kung hindi namin gagawin, basta na lang silang mahuhulog mula sa pangunahing tangkay, ang maliliit na sanga at babagsak sa lupa. Ang mga sunflower, ganoon din. Itong kamangha-manghang orange na sunflower na maraming tangkay mula sa isang buto. Makakakuha ka ng maraming bulaklak at maaari mong putulin ang mga ito o huwag putulin kung ayaw mong dalhin sa bahay. Tanggalin ang tuyong bulaklak kapag nalaglag na ang mga talulot maliban kung gusto mo ng buto. Mas matagal silang mamulaklak kapag inalis mo ang tuyong bulaklak at sa likod may maliit na dilaw na sunflower. Napakaganda ulit. Sulit talaga dahil tuloy-tuloy ang pamumulaklak, namumulaklak sila buong tag-init. At maayos ang pagkakasuporta gaya ng mga sweet peas na ito. Kaya siguradong dapat isaalang-alang ang suporta. Hamob na jelo at suporta pati kung paano sila tumubo. Panggunahin kong tinalakay ang mga bulaklak na pinalaki mula buto. Marami ring tumutubo mula sa mga bulb, tulad ng dahlia na pangunahing halimbawa. Kaya napakagandang pulang dahlia sa likod ng mga sunflower na ito sa gilid ng greenhouse to. Iniwan ko lang ang bulb sa lupa at sa karamihan ng tagsibol, sumusurpot ito sa unang bahagi ng Mayo. Minsan, nakakaroon ng hamog na nagyelo pagkatapos at nagiging itim at nagyayelo ang mga dahon sa lupa. Kaya may isip mong baka hindi na ito tutubo. At bago mo alam, ang ganda na ng tubo nito. Ganun na ito sa maraming taon. Ganun din ang kwento ng salvia sa ibaba. Isang natatanging patents dahil sa kakaibang kulay nito. At iyon naman muli, iniwan lang sa lupa. Muling tumutubo, putulin lang sa dulo ng taglagas o simula ng taglamig. Kaunay nito, pati ang agapanthus na may ilang tayo sa paligid ng hardin. Sa klima dito na umabot ng -5 o 6 mga 20 Fahrenheit, hindi iyon sapat para mamatay ang mga bulb, kaya iniiwan ko lang sila sa lupa. Napakadaling palaguin at nakakakuha ka ng magandang bulaklak taon-taon. At ang mga dahlia, maaari mo rin palagiin mula sa buto tulad ng mga salvia. Kaya meron tayo... Sa totoo lang, binili ko yung salvia na yon. May maganda ron na love and wishes. Binili ko bilang halamang paso. Halimbawa ito kung paano mo mapupuno ang hardin ng mas magastos kung gusto mo. Mura lang naman ang mga ito, basta may pasilidad kang magparami, magtanim, at magpalago. At pagkatapos, mayroon kang mga halamang kusang tumutubo. Kaya ang mga bulaklak na gusto ko, lalo na yung mga hindi masyadong nakakalat ng buto, kasi pwede nilang sakupin ang buong hardin. At ang mga marigold halimbawa, ang mga pandak na marigold ay maganda para dyan. Pati na rin ang flax, linaria, magagandang maliliit na pulang bulaklak na nandun lang sa tapat ng greenhouse. Maraming pagpipilian at ang cosmos ang talagang nakakala ng buto. Kaya hinayaan ko silang tumubo sa ilalim ng mga puno ng mansanas. Hindi na namin sila tinatanim muli. Gaya ng sabi ko, gamitin ang asuro para alisin ang karamihan sa kanila sa unang bahagi ng tagsibol at iwan ang malalakas para maging namumulaklak na halaman. Ganun din ang nangyayari sa escultia na nabanggit ko nung huli. Kaya pinuputol namin ito noong unang bahagi ng Hulyo matapos naming pigilan ito bago iyon. Pagkatapos ay pinutol namin ito at ngayon ay namumulaklak na ulit. Kaya 2 beses na mulaklak mula sa iisang halamang iyon. Tatapusin ko ito sa pagbanggit ng isang natatanging bulaklak na inalagaan ko sa gilid. Kusang nagsasabog ito ng buto, kaya ang Leonotis na petifolia ay may kakaibang kumpol ng usbong na may maliliit na kahel na talulot na di tumatagal, ngunit napakapansin-pansin ang halamang ito. At halimbawa ito ng kasiyahan na maaari mong maranasan sa mga bulaklak. Kaya mag-browse ka sa isang katalogo, tingnan mo kung ano ang gusto mo at subukan mo. Igalang palagi ang pangangailangan nila sa klima at iayon ito lalo na sa petsa ng tagyelo mo.